kilalanin ang aking asil na broodcock. Tara na, mag-intro muna tayo. Hello guys! Hawak ko sa ngayon ang aking asil na broodcock. Ibig sabihin, siya yung aking pinapalahi. Kasi nagustuhan ko siya. Maganda, malaki. Okay, katulad na sabi ko na kilalanin ang aking asil na broodcock. So sa ngayon, ayan siya. Kasama ng mga inahin siya ang siga dito sa aking manukan sa ngayon. Kasi nga ay siya yung pinakanagandahan ako at nagustuhan ko. May iba naman akong mga broodcock, mga tandang ko sa ngayon na hindi ko ginagamit. Kasi mas gusto kong siya ang gamitin ko sa ngayon. So, karakteristik kasi ng asil kapag talagang makita mo ay magugustuhan mo talaga. Kasi sila yung mga manok na kapag hinahawakan mo, buong buo. Napakasarap hawakan. Yung bang paghawak mo, feeling mo kaagad ay napakaganda ng katawan, maganda na ang karne kaagad. Oh, kung kaya't ay siya yung aking ginagamit sa ngayon. Iba't ibang uri ng inahin. May mga native naman at iba-iba pang linyada. Hindi lang asil katulad yan, yung isa na yan, yung itim na yan ay hindi yan asil, yan ay sarili ko nang gawa. Ayan naman ay ang Jersey Giant ko. Nag-iisa kasi yan, wala akong lalaki ng Jersey Giant. Ang laki din yan, sobrang laki, kaya napakaganda sanang alagaan o papupuruhin. Ngayon si asil ko, siya ang tatay ng mga inahin, mga itlog ng inahin. Ayan, napakarami ng mga inahin ko, so siguro hindi mahirap magparami ng asil na yan. Although may ilan lang na puro, kasi ilan lang na inahin kong asil. Tulad yan, Brahman, asil naman ang tatay. Ayan naman ay native na manok lang natin. So iba-iba pa, marami pa ang klaseng. Tulad yan, isang ring native dyan. Ayan, so asil din ang tatay niyan. Siya rin ang tatay, lahat naman yan. Siyang kumakasta, kaya mga anak niya lahat. Ayan naman ang black meat chicken natin. Malaki ang katawan na, nagbago na gawa ng asil. Ayan ulit, may native ako dyan na nangingitlog. So kung makita mo yan, yan, diba, native lang yan, medyo may kaliitan pero malalaki na yung anak gawa ng asil. Ayan din, kung saan saan na lang sila nangingitlog. Yan, may isa ring native din dyan. Ayan, so yan silang lahat. Ang kumasta niyan ay yung asil natin. Saka, kaya gusto ko padamihin yung asil na yan kasi magagandang kalabasan. Ngunit ayan, meron naman na iba ang pinapakasta ko katulad noon. Ito naman, may isang broodcock din na pahinga ko muna siya. Ayan din, pahinga muna, magagandang klase naman. Pero yung asil muna sa ngayon ang pina-priority natin. So ayan, ayan siya, siga-siga siya yung nakatali. Ayan naman, iba rin yung pinapakasta ko niyan. Kaya nakakulong para sigurado tayo na hindi makastahan ng iba. Yan, yung kanyang mga sisiw, alam natin kung sino yung tatay. Kasi nga ay yun lang kumakasta. Tulad nung isa dyan sa kulungan na yan, ayan, naglilimlim na rin. Iba rin yung pinakasta natin yan. Ayan, so nakakulong siya para hindi makastahan ng iba. Kung sino lang yung gusto natin na maging tatay. So pag-usapan din natin yan, yung solo mating na tinatawag. Pero ayan siya, yan ang pugi, di ba? Asil, buong buo ang katawan. So yung aking Jersey Giant kasi yan, yung pinapagala ko lang. So lumalapit lang sa kanya. At saka yung Brahman, problema ko lang dyan sa aking Brahman ay hindi pala marunong maglimlim. Hindi katulad ng Jersey Giant na magaling maglimlim. Napipisa niya yung kanyang itlog. Lalong lumaki gawa ng asil. Pero ang Jersey Giant kasi medyo makapal ang balahibo, hindi katulad ng asil na manipis. Lalo na mas makapal ang balahibo ng Brahman, hanggang paa nga may balahibo. So ganyan nga ang Brahman. Pero gawa ng asil ay bumuo
yung katawan ng mga anak. So ipapakita natin yung itsura ng mga anak niyan pagdating. Ayan naman yung black meat na sinasabi ko na resulta ng crossbreeding natin. So pag-usapan din natin yan. Crossbreeding. Ano ang kahalagahan ng crossbreeding at bakit ginagawa. So ipapakita ko yan kung bakit naging ganyan na yung itsura niya. Nagsimula yan sa maliliit, tulad niya napakaliit na mga black meat mula laman hanggang buto, lahat itim pero hindi ganun kaganda ang katawan. Pero ngayon napalaki na natin, na develop na. Thanks for watching my videos.